here's my question. Dumami ang followers mo sa social media nung naging finalist ka. Paano mo gagamitin ang opportunity na ito kahit natapos na ang competition na to? Could I get English, please? I will try my best. Are you ready for this? Woo! Listen very carefully. Here's my question. Your social media following grew when you become a finalist. How would you use this opportunity even after your super bad journey? I think you understand that. I agree with this platform showing that you can be authentically you and showing who you are as a person. I've been one to ruin my self-image and ultimately I fell apart, but those pieces of me didn't fall apart. They only fell into place. Now I want to be able to use that social platform to continue to inspire others on their fitness journey on becoming their best you ever. Thank you. I would tell every single man out there, and not just every man, I would tell every man and woman, every person in that world with a soul, you have intrinsic value. If you want to be better and if you want to progress in your life, give yourself grace and take small steps. Look at, you have to start somewhere and build off of that, progress. That is the only way to go about it. Thank you so much. Mr. Philippine! So ang inyo pong napanood mga kapolitika ay itong controversial ngayon na si Jeter Ocampo at itong si Brandon Espiritu, dahil trending po sila ngayon dito sa mundo ng social media dahil sa kailang controversial na comment sa isang post. So siguro marahil sa inyo ang iba is alam na yung issue kung saan ay tila lumulutang ngayon na ginagamit lang nila yung Pilipinas para sa kanilang mga personal na interest or sa kanilang pag-join dito sa mga beauty pageant para magkaroon sila ng support at ng fan base, ma-hype yung kailang pangalan. Ay mula sa Amerika pumunta sila, bumalik sila sa Pilipinas mga kapolitika para gamitin di umano yung mga Pilipino dito sa kanilang mga personal ambition na sumikat at makilala sa larangan ng beauty pageant competition. So ang naging resulta ngayon dahil doon sa isang comment sa social media ay talagang nag-viral sila at napuno sila ng mga bashing ngayon ng ating mga netizen at ng mga Filipino pageant supporters, to the point na makarating na ito sa iba't ibang panig ng mundo dahil dito sa isang comment lang na na-screenshot at talagang pinag-usapan ng ating mga netizen, pinagpipiyastahan ngayon dito sa social media. So yung comment mga kapolitika na nag-viral is itong kay Jeter Palomo na ang sabi niya, I pledge allegiance to the flag. At pumunta lang daw sila dito sa Pilipinas para mag-join ng pageant at makuha yung support ng mga Pilipino. So talagang nag-init yung damdamin ng mga Pilipino dito sa kanilang sinabi at hindi nagustuhan mga kapolitika yung comment na kanilang nabasa mula dito sa pageant personalities na kailang sinuportahan sa kailang laban sa international stage. So sabi nga dito, ito daw yung issue. Brandon Espiritu from Mr. Supranational Philippines 2024 sparked debate after saying many top Philippine pageant contenders are Hafis and that the country's chances on national stage would be weaker without them international competition stage. So kung wala di umano ang Pilipinas mga kapolitika na mag-support sa kanilang mga journey dito sa international stage ay mahina di umano yung kailang laban. So in other words ay kinakailangan lang ng pampaingay, kinakailangan lang ng sass factor. Dahil nga ang Pilipinas ay kilala pagdating sa mundo ng beauty pageant. So yung support natin is kinakailangan para daw dito sa kailang mga personal na laban. So in other words ay nagagamit po tayo dito sa kanilang mga pageant na sinasalihan. So ngayon is nag-deactivate na po itong si Jeter ng kanyang social media, kanyang comment section dito sa social media. So marahil is nagpaparami ito sila mga kapolitika ng followers para tayo ay magamit. And then dito naman is nag-react yung ating mga beauty queens at hindi nila nagustuhan itong nabasa nila na comment nitong mga pageant personality. Sabi dito, disgraceful, you either embrace your Filipino heritage fully
when you represent us or you don't at all. This term Hafiz is a destructive, racially motivated word designed to needlessly segregated us. The nerve of these ordinary looking guys acting superior when they don't even look like they have any foreign ancestry. They only come to the Philippines to build a career and gain followers. So ito yung bottom line ngayon na pumunta lang sila dito sa Pilipinas para magpadami ng followers, para sumikat at hindi talaga bukal sa kanilang loob mga kapolitika na i-represent ang ating bansa. So yun nga ay tayo ay ginagamit at tayo rin naman ay nagpapagamit rin dito sa iba. Hindi lahat naman kasi yung iba ay katulad ni Bea Milan na proud talaga siya bilang isang Filipina, pero ito talaga ay nakita natin na nakilala natin yung kailang tunay na kulay base dito sa kailang naging comment. At okay yon mga kapolitika na ngayon is nakilala na natin yung tunay nila na motibo dito sa pagsali sa mga beauty pageant competition, na kunwari is i-represent nila yung ating bansa dahil proud Pinoy sila, pero sa kaibuturan ng kailang puso ay talagang doon pa rin sila loyal kung saan yung half ng bansa kung saan ay nananalaytay sa kailang dugo, which is ito nga kasi meron daw umano silang mga di ba, mga half blood mula sa Amerika, so loyal pa rin di umano sila doon. At yung masasabi ko naman mga kapolitika, ito ay advantage at disadvantage dahil kumbaga meron tayong relevance pagdating sa mundo ng beauty pageant, pero ang disadvantage dito ay nagagamit rin po tayo for popularity, katulad nga dito sa MGI, di ba, sa Miss Grand International. Amin natin sa hindi, pero gustong-gusto tayo dahil ang industriya nga ay kumikita sila sa atin. So ganun po ang mapait at masaklap na katotohanan, at tayo is willing naman po tayo na magpagamit dahil nga gustong-gusto rin natin yung entertainment, yung show nila. So ganun lang po ang nangyayari, parang kumbaga is give and take. Tayo is kumikita sila sa atin, at the same time tayo is na-entertain rin dito sa kailang mga palabas. Kung kaya ang mga Pilipino is parang nasa tradisyon na kasi ng mga Pinoy ang beauty pageant. Kung makikita nga natin or di ba nasa mga barangay natin, sa mga village natin is mayroong mga beauty pageant. So tradisyon ng mga Pinoy, kung kaya nasa natin, kultura natin na tayo is mahilig sa mga beauty pageant competition, to the point na tayo is na-extort na, kung kaya ang iba is sumasakay na lang po sa atin at for popularity purposes. Okay, so yun po ang aking masabi at ang aking mag-reaction dito sa viral at trending ngayon na pinag-usapan, na kung saan ay di umano ginagamit ang mga Pilipino para sa kailang mga personal na interest. Kayo po ba mga kapolitika ay naniniwala na tayo is nagagamit dahil tayo rin mismo ang nagpapagamit dito sa mga taong ito? Mag-comment down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue.